Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang mainit na kontrobersya ang bumulaga sa publiko matapos na tumangging umalis ang mga lesbo sa pangunguna ni Police General Torre mula sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, ang simbahan ni Kibuloy, sa kabila ng isang court order na nag-uutos sa kanila na lisanin ang lugar. Ayon sa mga ulat, ilang araw nang binabantayan ng mga lesbo ang nasabing compound, ngunit tila nagiging usap-usapan ngayon ang kanilang tila pagkadikit sa isyu ng bayaran. Itinuturo ang mga lesbo na hindi raw umalis sa KOJC dahil umano sa impluensya ng pera mula sa isang hindi pinapangalan ng partido, o mas kilala na natin ang partido ni Presidente Kuting, na pinangungunahan nitong si Unang Ginang Naisis Mags, dahil gustong angkinin ang kayamanan ni Kibuloy. Maraming mamamayan ang nababahala at nagtatanong, paano nagiging tagapagtanggol ng batas ang mga lesbo kung sila mismo ang unang lumalabag dito? Ang hindi pagsunod ng mga alagad ng batas sa isang court order ay nagdulot ng pagkadismaya sa publiko na umaasa sa kanilang integridad at pagiging patas. Si General Torre, na pinuno ng nasabing operasyon, ay naging sentro ng mga batikos at kritisismo. Ayon sa mga nakakaalam, nagbigay ng direktiba ang korte na umalis na ang mga lesbo sa KOJC, ngunit nananatili pa rin ang mga ito sa lugar sa hindi malinaw na dahilan. Ito'y nagdulot ng mga haka-haka na sila'y protektado ng mga makapangyarihang individual o grupo. Sa kabila ng mga akusasyon, nananatiling tahimik si General Torre at ang kanyang hanay hingil sa isyong ito. Wala pang malinaw na pahayag mula sa pamunuan ng ating kalespuhan kung bakit hindi nasunod ang utos ng korte, na patuloy na nagiging sanhi ng pagdududa ng publiko sa sistema ng hustisya. Patuloy na nananawagan ng iba't ibang grupo at ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao na sundin ang batas at ipatupad ang hustisya ng walang kinikilingan. Ang pangyayari ay nagdulot ng panibagong pag-uusisa sa kredibilidad ng mga alagad ng batas sa bansa at sa kanilang totoong layunin sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video, at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga video. Talagang Malumanay. malumanay, Hindi parang pusit. ang haba ng pasensya. Hindi ko pa talaga nakita ni kahit isang beses na galit ang boss natin. Ewan ko lang kung galit ba, kasi kung magsalita, napakamalumanay. Lumanay no? Ikaw na mismo, mahihiyang gumawa ng kasalanan. Ay, boss, congratulations kay Boss Rico. At sa lahat ng ng Canoy family din. Yun. Dahil sa anniversary. May siya partner. Palichon? Paliton, may pa-cake siya. Kabukas. Kanina may may pasalbo na. Ano nangyari Kanina. Pero konti lang, partner. May catering. Hindi, surprise yung partner eh. Ganun ba? At maraming salamat sa Maynilad. Nagpadala sila. So nakatikim ka. Oo, partner. Nagulat na ako. Anong problema may- sa'yo eh? Kwento ka na lang eh. Hindi, sinishare lang naman, partner. Sumasama ang loob ko. Ay, nako. Eto ba? Sasama ba yung loob mo rito sa balita kanina? Pero kasi nung lumabas ito, abay, tuwang-tuwa daw yung mga miyembro ng KOJC. Kasi may TPO, Temporary Protection Order, ng Davao Regional Trial Court Branch 15. Oo. Okay, sige, balita. Ay, tuloy, partner. Parang ang iniisip nila rito, ang take nila, although aminado naman yung abogado ng KOJC, parang ang take nila rito, ini-stop o pinapahinto yung ginagawang pagsisilbi, partner, ng arrest warrant rito kay Pastor Kibuloy. Pero ang sabi,
ni DILG Secretary Ah. nung nakausap kami narito exclusive ng RMN ng DCXL News after na lumabas partner. Kaagad-agad nakausap ng DCXL ni si Secretary Abalos. Ang sabi niya, mananatiling aarestuhin pa rin ng mga kapulisan. Etong si Pastor Kibuloy, dahil sabi ni Secretary Abalos, layon daw ng inilabas na order na tanggalin lamang ang mga barikada. Secretary? Yes, Lourdes, magandang hapon. Sir, mapasok lang mo na balita. Meron daw pong inilabas na cease and desist order ang lokal na korte dyan po sa Davao. Pinapupull out yung ating mga pulis. Natanggap na ho ba ito ng DILG yung information? Well, eto, meron akong kopya ngayon. Babasahin ko lang to, Lourdes. Please, para- please, sir. Please. Para maliwanagan ng ating mga kababayan, no? Ito yung pinakahuling decision niya. Hence, this court, under the current situation, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioners. No? Pinapahinto sa anumang akto na pwedeng manakot sa buhay, sa kalayaan o sa seguridad ng mga o ari-arian ng mga petitioner. Tagalog, okay. Tutuloy ko lang. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockade that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' rights, academic proprietary rights, and the pursuit thereof by its members, officers within the surrounding premises. Ang sinasabi dito, ang PNP 11 ay inorderan na tanggalin ang lahat ng uri ng barikada, ng barrier o blockade, no, na naghaharang sa access, no, papunta doon sa compound, at ito'y pinipigilan ang karapatan ng mga petitioner sa kanilang religious, academic, and proprietary rights and the pursuit of its officers within. So klaro, ang pinipigilan, pinapatanggal lamang ang barikada, barrier, or blockade that might access. Kung titignan mo ito, Lourdes, susuriin mo maigi, hindi pinapahinto ang police operation. Pinapatanggal lamang yung mga blockade, yung barrier, at yung mga barricade. So mako-comply tayo, pero tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng police na hanapin si Pastor Kibuloy. Okay. Secretary, para malinaw, no, tatanggalin yung mga blockade na sinasabi, but yung mga pulis, for clarification, yung mga pulis na andoon pa rin sa harapan ng compound. Yes, hindi ino-overturn ng warrant nito. Talagang hahanapin pa rin na dahil may warrant of arrest pa rin si Kibuloy. Hahanapin pa rin nila doon sa lugar na yun. Okay. Ang sabi, para clear din lang po sa sinasabi niyo pong cease and desist order, sir. Ito Ito yung Lourdes, ito ang decision mismo ng korte, ang binasa ko. Pinirmahan ni Mario Duaves, ang presiding judge nitong korte nito, nitong branch 15 ng Davao City. Okay, sir. Iba ho yata yung pagkakaintindi rin, sir, ng mga nasa Davao. Ang pagkakaintindi po, kaya raw po nagsasaya na yung KOJC kasi pinalalayas na raw po yung mga pulis sa vicinity inside at outside ng KOJC. Well, binasa ko. Binasa ko sa mga nakikinig siguro, binasa ko verbatim, klarong-klaro na ang pinapatanggal dito ay dinirekta ang PNP to immediately remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' rights, academic propriety rights, and pursuit thereof by its officers, members, and surrounding. In fact, naka-bold pa ang nakalagay, remove all forms of barricades, barriers, or blockades. Okay, so ano po yung order nyo right now, DILG, sa commander na naandyan po ngayon sa Davao? Well, ako po, makita na natin to, hanapin na natin. Dahil yun naman, mayroon pa tayong legal na warrant eh. Ang sinasabi lang dito, to immediately cease and desist from any act or mission that threatens sa pananakot, sa buhay, sa kalayaan, o sa sekuridad. Pati na rin doon yung ari-arian na petitioner. Hindi naman siguro wala naman tayo sa buhay, no? Sa kalayaan, wala naman tayong iniipit yan, o seguridad nila. Basta hinahanap lang natin. Okay. Okay? Secretary, may report ho na ngayon daw po may gagawing, para clear din lang, gagawin yung PNP na papasukin or para makita itong bunker daw? Alam mo, malapit na siyang mahuli. Malapit na, sinasabi ko sa inyo. No? Mag-ano na lang tayo, basta ito, alam mo, pulis natin, wala nang pahinga to, ito yung kanilang mandato, ito yung inuutos ng batas na dapat hanapin nila, may warrant eh.
No, sana lang nga, di bale, mahuhuli na rin Secretary, yan, matapos na ito. sabi niyo po malapit na siyang mahuli. Ano po inyong basihan? Well, magaganda ang aming mga nakikita mga development. Yun lang. Okay? Tulad po ng sir, ano pong development yun, sir? Hindi ko lang masasabi ngayon, basta Oo. maganda. Basta maganda. May sabi po ni Senator Bato de la Rosa, parang yung iba naman daw po yung naririnig daw po na natibok diyan sa sa bunker. Ewan ko, basta ako, andito ako, may sinasabi sila sa akin na ganito, well, what is important is we're trying to do our best and the way it is right now, maganda. Within this day po ba? Tomorrow, meron pong positive? Tignan natin. Ano pong reaction po ninyo? Meron pong naglabas, yung mga Duterte po naglabas po ng kanila mga statement, no? Sama-sama po, yung anak, yung tatay, and si Mayor, parang overkill ang nangyayari po dyan. Alam nyo, ito lang, klarong-klaro ang ginawa ng kapulisan, wala pong overkill na tinatawag. Nakita nyo naman ang diniro ng ating kapulisan, no? Sila nang nasaktan ng gusto, no? At kung yan dadali mo dyan siguro si 50, 30, naku yun ang kawawa. Kasi let's face it, emotions are very high. Hindi ka pwede magpadala ng iilan lamang dyan. What is important, walang nagpaputok ng baril, no? Walang nanapak, walang nanutok, walang nanipa. Nakita mo naman ang demeanor ng ating kapulisan. Maski ilang araw na pagod yan. Yun ang importante rito. Okay, may nakasawa na ho ba kayo? Okay, Secretary? Yes. May nakasawa na ho ba kayo mga KOJC members? May? Nakasuhan na po. Hindi pa naman. Tinitignan na po. Although marami talagang case, talagang maraming ginawang, sabihin natin, labag sa bata. Last na lang po, temporary protection order granted to KOJC. What does that mean po? Ano yun? Ano po itong ibig sabihin nitong temporary protection order granted to KOJC? Yun ang binasa ko. Tatayo po kayo sa inyong mga kapulisan, sir. Yun ang binasa ko ngayon, temporary protection order. Ito yung petition nga ito. Ito yung binasa ko kanina. Ino-order na tayong tanggalin yung mga barikada, etc. Tatanggalin niyo pa rin mga pulis mananatili doon. Well, kung ano sinasabi sa order, gagawin natin lahat yan. Sir, ano po Pero inyong... tuloy-tuloy pa rin ang ating paghanap kay Pastor Kibuloy. Okay, sir, ano po inyong mensahe sa ating mga kababayan? Ang sa akin lang ay sana maunawaan natin ang talagang responsibilidad ng kapulisyan dito. So, kailangan talagang mahanap si Pastor Kibuloy dahil siya may warrant of arrest. This is people of the Philippines against Pastor Kibuloy na kinasuhan ng sexual assault or sexual abuse of women tsaka human trafficking. No? Minor pa yan, mga minor de edad at may warrant siya rito. Kailangan ma-serve natin ito dahil itong proseso. Ito proseso ng batas. Kailangan sundan natin ito. Okay? Secretary, maraming salamat po sa oras. Mabuhay po kayo. Thank you. DZXL Flash. DZXL. Kauna-unahan po dito po sa DZXL 558 Manila, sabi ho ni DILG Secretary Benhur Abalos. Linawin natin yan po ang pinuno at yan po ay sinusunod ho ng ating mga otoridad. So ang sa kanya, katatanggap lang, ngayon lang lumabas sa cease at desist order at siya po ay nakakuha na ng kopya, susundin nila, tanggalin yung mga barikada. Tanggalin yung mga sasakyan. Tanggalin kung ano man yung mga sasakyan na nakakaapekto sa pagdarasal o pagpunta, loob, pasok at labas ng mga KOJC members. But, linawin natin, hindi tatanggalin ang mga pulis sa lugar. Huwag hong umasa yung KOJC kasi kanina sa report ni Kirby, malinaw sabi niya, nagdiriwang po yung mga KOJC members kasi pinaalis na raw yung mga pulis base sa cease at desist order. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung mga legal na term na yan, may ibang definition yan sa bawat abogado. Abogado rin yan di ba? So sabi niya, pinapaalis yung ating mga gamit, yung ating mga barikada, yung ating mga sasakyan. Pero hindi naman sinabing aalisin yung mga pulis. Hindi pwedeng umalis ang mga pulis, mananatili sila dyan sa KOJC compound, sa loob at labas. Okay? Kung wala po sa loob, sa labas. Okay? Ito yung assurance niya, narinig yung lahat kanina. Malapit nang mahuli si Pastor Kibuloy. Sabi ko, sir, today or tomorrow, abangan nyo. So, sa mga sinabi ni Secretary Abalos kanina, talagang buo ang kanyang paniniwala, buo ang kanyang loob na sabihin sa publiko, meron talaga silang hint kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy. So sabi niya, kapag ito ay in-stop natin, natural, makakaisip na naman ng panibagong diskarte yung kabilang grupo. Uulitin ko lang sa mga kapapasok lamang po at kaka-open ng kanilang mga radyo, aalisin yung mga barikada, yung mga sasakyan at ibang mga gamit na nakaka-apekto dyan sa KOJC compound, particular yung mga papasok po sa I think simbahan ba yan? Simbahan yan, no? Worship area nila. Pero yung mga pulis, hindi nyo pwedeng paalisin. Kasi ang definition ng DILG, mananatili doon yung mga pulis. Ibig sabihin, sa kabila ng cease at desist order,
tuloy ang kanilang paghalughog sa Kingdom of Jesus Christ compound. Ngayon lang po talaga, around 6 minutes ago, 2:02 p.m., meron pong inisyu ang Regional Trial Court Branch 15 na temporary protection order po. Wow. Ito pa yung petition natin noong July 1, 2024. Grindan po niya ng temporary protection order. Iba ito sa final ko kanina na temporary and revision. Yes. Okay? And granted po itong ating temporary protection order, no? Sabi ng korte, hence this court under the current situation, no, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or commission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioners. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades to bar the access to and from the subject compound and hinder the petitioners' religious, academic, proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. The Office of the Clerk of Court, Regional Trial Court 11, is directed to immediately serve this order to any senior PNP 11 commanding officers present with premises of KOJC and GMA CFI compound and at the regional office. So ordered. So immediately executory po ito, Ka-Eric. Yes, sir. Alhamdulillah. Praise God. Alhamdulillah. Praise God. So sana implemented ito kaagad kasi immediately executory po ito. Mabuhay ang katarungan, Atty. Torion, and I believe when you told me there is hope in justice and there is At blockades at hindi ipatigil ang operasyon ng mga pulis. At nakasaad daw din dito sa TPO na ipatigil lamang ang pagpapatupad ng mga hagbang na magdudulot ng panganib sa buhay. Kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga petitioner. Petitioner rito, partner, ang KOJC. Yes, sila yung Oo. parties. Oo. Na pero ano, partner Okay, ituloy ko lang At ayon pa kay Secretary Abalos, ang paghahanap ng Philippine National Police kay Quiboloy sa loob ng KOJC compound dahil may hawak itong legal na warrant of arrest. Okay. Pero hindi naman, partner, naglagay ba ng barikada ang mga pulis? Wala naman Hindi kasi ganito yan, Medyo partner. naguluhan ako dito sa TPO. Oo. Kasi ito ang nadinig ko, ha? Ito ang nadinig ko. Ito daw, parang final nila sa insidente para noong July. Di ba noong July pa lang, kaya kailan ba sinabi ni Mayor Baste na immature yung mga pulis? Kailangan. Yun yung kasi yung mga pulis na doon sa within the vicinity sa labas ng KOJC nagbabantay. Pinapaalis nila yun. Pinapaalis na nila yun at that time. So, hanapin ko lang kung ano yun kasi partner, yun ang pagkakaalam ko. So, So, sige, partner. Ayun. Ito July, nagagalit na tong si Mayor Baste dahil meron ng kinikriticize niya ng excessive police presence outside KOJC compound. Diba? Ito yung time na hindi pa sila nagpapa-implement. Hindi pa sila nagpapa-implement ito. Ito yung nadinig ko kanina sa SMNI. Yung sinabi ni Atty. Torion. Iba pa daw kasi yung final niya na prohibition. So ito, malamang, itong ibinigay ni Judge is patungkol doon sa nangyari noong July na nagkakalat yung mga pulis doon. Pero at the time, hindi pa pinapasok. So, ang ibig mong sabihin, partner, etong TPO, huli na lumabas. Yun yung decision. para... Decision ito nung sinasabi para mo sa July. Para sa July. Yun yung kasi nilang natinig ko nag-file sila ng petition nung July pa. At eto na yung decision. Okay, kasi nung July, di ba, July 29 yung yung ito, July 29, ay, tama ba? Wait lang. Yung galit na galit si Mayor Baste, ito lumabas, Mayor Baste Duterte criticized excessive police presence outside KOJC compound in Davao City. That's July 30. So parang nireklamo na ito, malamang,
ito yung tungkol doon sa nirereklamo dyan sa decision na yan. Actually, it's not yet a decision, temporary temporary order lang yan. So, hindi pa siya on the merits. Ngayon, ang sabi kanina ni Atty. Torion, wag kayong magsasabi na may forum shopping. Kasi parang meron nga siyang final na petition for prohibition related naman dito sa bagong sitwasyon. So, kaya tanong natin, yung bang final nito o itong decision na to na may temporary protection, diba? Teka lang ha. Para tanggalin di umano yung mga barriers, patungkol ba to sa ginawang bago o do sa July? Kasi kung yan ay para sa July, mukhang hindi masasakop yung pagpasok nila. Itong operasyon ngayon. Nila General Torre. Kasi nagsiserve na sila. At the time, feeling nila nananakot pa lang kasi ang dami-daming mga pulis sa labas. So, kung ang pinakalaman ng content nila doon sa petition nila, patungkol sa July incident, hindi makakasama yung ginagawa ngayon. Pero teka, partner. Sabi ko nga, sa obserbasyon ko at sa nakikita nating mga video, may mga, ngayon, kung sakop man itong TPO partner sa sitwasyon ngayon, wala naman ako nakikita mga inilagay na barriers dyan na mga... May mga nakaharang ba? Di ba nilireklamo pa nga nila, naglagay ng barrier yung Yung KJC, dahil na yung sa may exit ng Davao Airport. May mga heavy equipment pang ang nilagay partner. Diba? So parang, di ba? Ironic, ewan ko lang, partner Ito kasi... baka posible, pero kanina binabanggit nga ni binasa ni Secretary at nilinaw niya, parang ang sinasabi, itong sitwasyon ngayon, kaya huwag kayong magpakasaya. Okay, partner lagi, kasi ang ginrant is, nag-issue talaga ng writ of amparo. Yun yung petition. So, explain natin ano ba yung writ of amparo. Sige. Okay. Ang sabi kasi, ang writ of amparo, a petition for a writ of amparo is a remedy available to any person whose right to life, liberty and security is violated or threatened with violation by an unlawful act, or omission of a public official or employee or of a private individual or entity. The writ shall cover extralegal killings and enforce disappearances or threats thereof. So wala tayo sa dulo hindi naman covered yung extralegal killings, di ba? Hindi naman sila gumagawa ng EJK, di ba? And enforce disappearances. So, doon tayo papasok sa definition sa may bandang unahan na di umano ay inavail nila ito dahil natathreaten yung kanilang security. Di ba? Or life, di ba? So, ang nag-file nito, definitely hindi mas si Pastor Kibul kasi may warrant para siya, di ba? Pero ito yung elemento kaya nagtataka tayo, ano yung naging dahilan ni Judge? Bakit nag-grant agad? Siyempre kasi kailangan natin malaman, di ba? Ito sabi, yung liberty and security, life, liberty and security is violated or threatened with violation by an unlawful act. So, yung bang pagbabantay, assume na natin yung hindi pa pumapasok yung sila, General Torre. Yung pagbabantay ba doon sa labas ng KOJC at minamanmanan kung nandoon ang isang fugitive, unlawful ba yun? Hindi, di ba? Oo. Kasi may hawak-hawak sila partner na may bit-bit silang arrestuaran So dapat hindi ko alam kung paano ma-justify ni Judge ng Davao City yung sinasabing na threaten with violation by an unlawful act. Siguro kung wala silang hawak na warrant of arrest at nagmamanman na sila mga pulis doon, walang kaabog-abog, unlawful yun. Kasi wala kang basihan para magtik-tik ka doon Diba? Pero, paano na-issue yung petition for writ of amparo kung meron ba, napakita ba na yung life, liberty, and security is violated or threatened with violation by an unlawful act or omission of public official? Diba? So, kung nagbabantay ka doon, tapos yung KOJC, ayaw sa'yo, kasi natathreaten kami, pero wala namang ginagawa yung mga pulis at that time, kasi minamanmanan lang kayo.
natathreaten ba sila with violation of unlawful act? So, dapat makita doon yung unlawful act. Kasi hindi naman basta-basta ini-issue ang Writ of Amparo unless may dahilan. May nakita silang ano doon. Na pang-aabuso Oo. Pang-aabuso sa ng mga pulis. sa mga miyembro ng KOJC. Oo, di ba? Oo. Ipakita nyo, kung nagbabantay ba. Kasi, at the time na nagalit si Mayor Baste, sinabi lang niya, para kayo immature, tinatakot yung mga bata. Pero the mere presence of a police officers, o mga policemen, di ba dapat mas matuwa ka kasi protected ka? Yun lang yung sa akin, ha? No. Kasi hindi na sila nangaharas, partner, eh. sino dapat ang ano rito? Tumingin na may nangyayaring pang-aabuso. Kasi sa ngayon, ang naririnig natin na may mga nangyayari na pang-aabuso, sinasabing overkill, di ba? Daming mga pulis, may mga nasasaktan, may mga nawalang buhay, sa panig naman ng ng mga Duterte. Sila ang nagsasabi. But wala pa namang nag-file ng complaint from the isa sa mga miyembro ng KOJC na sila ay naging biktima ng pang-aabuso mula dito sa mga otoridad na nagsisilbi ng arrest warrant. Okay. Partner, nadinig ko kasi, may interview kasi dito si General Marbil na sabi niya, masyado na nga mataas yung maximum tolerance nila, pinipractice nila. Tapos ito yung ayon lang, ha. Siyempre, both sides dapat pakinggan natin. Ang sabi naman ni General Marbil, hindi kami magti-tear gas, hindi sa amin manggagaling yan. Okay. Dahil kung kami ang magti-tear gas, dapat may mask. May suot sila. Correct. To protect themselves. Yes, Diba? May, Kasi sabi niya, gas masakit mask. yung tear gas na yan. Gas mask. Diba? Masakit yan. So, di ba kung kami ang maggagamit niyan, dapat ready yung mga pulis. So, isa yon. Tapos meron pa silang isang official na sinabi na yung iba daw na naghihimatay, parang gawa-gawa lang. Ito ayon lang din sa PNP, ha? Dahil nung hinimatay at dadalhin na sa ospital, umayaw. Okay na. Okay na. Gumanon. Oo, kasi dadalhin na sa ospital. At yung para mabubuking. At yung isa naman na hindi pinalad, 'di ba? Namatay na. Oo. Ilang araw daw 'yon. Nakita nila history eh. Oo. Nakita yung tao na 'yon, ilang araw na nagbabantay doon sa gate. Bakit kasi hindi pinapakain o hindi pinapatulog? Sobrang masakripisyo 'yun. Yun ang nila partner eh. Diba? Yun ang kanilang, kumbaga parang parte ng kanilang pananampalataya kay pastor. At ang sabi pa nga ni General Marbil, sila pa nga daw, ambulansya pa nila ang nagtulong. Okay. Ibang mga pulis. Na hindi nakikita sa kwento nung iba. Well, kanina, may nagtanong din nito kay Pangulong BBM. Patungkol sa human rights violation, partner. Dito nga sa nangyayari ngayon sa Davao, dyan sa compound ng KOJC. Walang sabi naman ng Pangulo, anong human rights violation doon? Wala ngang dalang armas sa mga pulis. Yun, binabangkit mo nga. Wala ngang, kahit isa na partner. Patirgas doon. Okay? Marami lang pulis dahil marami din mga miyembro na nagbabarikada dyan na hinaharang yung pagsisilbi ng ng arrest warrant rito sa bugante na hinahabol ng gobyerno. Sabi ni partner, Master Pogi, Ano sabi? that's a situation where drones should be used for fair and non-partisan coverage of incidents. Actually, maski na yung police, sabi, tinanong yun kung pwede nang gamitan ng drones, hindi daw nila maggamit kasi malapit daw sa airport. So, hindi ko alam kung ano effect. Tama, oo. Bawal yan eh. So, malapit siya sa airport, hindi sila makagamit ng drone. Oo. Diba? Kaya mano-mano sila. So, ang sinasabi mo nga partner, etong inilabas na partner, ang isa sa mga tinatanong mo, ba't ganun kabilis ka agad? Hindi, mabilis talaga ang pag-issue ng Writ of Amparo. Oo. Kung may nakitang violation. Ang sa akin lang, ganun ba? Kung may basehan? dapat may basehan si judge
na may unlawful act, Oho. na yung nag-file ng case, yung buhay niya, security niya, yung privacy niya, Oo. natathreaten with a violation with a violation of unlawful. Oho. So, ano ba yung napakitang unlawful ng petitioner para magbigay si judge ng writ of No. kung pulis yan at may dalang Mm-mm. may dalang warrant of arrest, anong unlawful? Yun lang naman tanong ko. Mm-mm. Ano kaya yung nakita ni judge na unlawful dun para i-grant niya yung petition? Baka eto nga yung mga sinasabi, yung mga obserbasyon na nakikita na sobrang dami at may mga nasasaktan. Pero dapat sa mag-file mga din. nakikita- Dapat Oo. mag-file din yung police ng same. Nasasaktan din sila eh. Oo nga, binubuhusan pa nga partner, di ba, ng maruming tubig. Oo. Saka hindi, partner, may nagreklamo na nga isang taga TV network. Oo. Reporter siya. Pati nga daw siya, pinukpok ng payong ng mga taga Oo. KOJC eh. Oo. O kung ito na neutral, reporter lang, Oo. pinupukpok nila ng payong, Oo. what more ang police? Oo. Pero partner, may nakikita ka bang epekto itong inilabas na TPO sa ginagawang operasyon ngayon ng kapulisan? Ang sa akin, ganito, partner. Kasi malinaw naman ang sinabi ni DILG Secretary, tuloy! Ang pag-aaresto, hindi yan sakop ng ginagawang pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Quiboloy. But makakaano ba to, partner? Makakaapekto ba to? Sa ginagawa nila? Oo. Kung kaya naman panindigan ni DILG, wala naman sila nilalabag. Oo. Kasi very clear dito, di ba? Sa definition, dapat ma-prove yung unlawful order. Ay, unlawful yung unlawful act of the public official. Pwede sila ma-cite in contempt. Okay. Di ba? Pero kung questionin nila yun, pag sinite sila in contempt, labanan yan. So, tignan na lang natin. Kasi kung may ganito na, pwede ba itong humantong dun sa pagpigil ng pagsaserve ng kanila? Itong operasyon na ginagawa nila, pwede bang umabot ito, partner? Kung sakasakali. Kasi may ganito ng TPO at sinasabi nga, ang pagpapatupad ito ay hagbang na magdudulot ng panganib sa buhay, kalayaan, seguridad o ari-arian ng mga petitioner. Hinahalugad, di ba? Hinahalugad, hinahanap nila yung kuweba na kung saan na naririnig nila yung tibok ng puso nang sabi naman ni Senator Bato, palakalang yan, kayo talaga, oo. Di ba? Pwede ba, partner, umabot ito sa ganito? Kasi sa tingin ko, although sabi nga ni Secretary Abel, malapit na makita. Hindi lang niya pero may na sila, partner. May mga tip na sila, meron na silang mga nakikitang partner, paraan na basta may ganun siya kaninang binabanggit pero ayaw lang niya talagang ibigay yung buong impormasyon. Basta sabi niya, malapit na. Oo. Ito nga, partner, meron din sinabi sila na malamang daw yung secret entry. Oo. May bandang school. Okay. Magandang choice yun. Kasi pag may bata, talagang medyo mag-aalanganin kang pumasok, partner. Pero nararamdaman yata nila na malamang nandandan doon, ang mga tumigil ngayon sa school ay yung mga adult. Hinarangan. So, syempre, ang utak ng police, partner, kung saan ka humaharang, most probably, nandun. meron dyan. No. Diba? Posible. Oo. Pero sabi ko nga, basta ang nadinig ko kaninang umaga, kaninang hapon, yung patungkol dito, sa desisyon na to, is for the July incident. So, kung yan ay pang July incident, hindi niya covered yung ginagawa ngayon ng PNP na nagsiserve ng warrant. So, for me,
Kung ganun talaga, kasi kailangan ko mabasa yung pinaka-unang writ yung petition maliwanag naman sa sinabi ni Atty. Torion, it's about the July incident. So, kung ito ay hindi naman patungkol sa ginawa ngayon ng General Torre, hindi siya pwedeng pahinto. Kasi ang pinapahinto yung dati. Kung tutusin, kung yung dati na yon, yung nakapaligid-ligid lang partner, magiging moot and academic yun. Kasi pumasok na sila Yun. Sabi ko kanya-kanyang, siyempre, iba naman ang isip nung KOJC. Di ba? Ako, siyempre, kung ano yung iniisip nila, ano yung pwedeng dito? Pangsangga. Kung ako naman yung si PNP, ano yung pwedeng niyang maging depensa? Oo. Di ba? Yun yung iisipin mo. So sa akin, kung makikita ko na ito ay pang July na incident, di ko pipigilan yung PNP. Ngayon, na magsagawa. Kasi hindi kami covered. Yung sinasabi niyong petition, hindi covered yung ginagawa namin bago ngayon. Yun yung sa akin. Diba? Ayan. Ito, sabi ng ating mga kayubi, enemy downfall, pag nahuli dyan si Kibuloy, wasak sila pati mga politiko na support sa kanya pag hindi sa poll si General Torre. Malamang attache case may hindi ko masyado. Jojo Cristobal, thank you. Reynald Ray, attorney, may nakita akong post sa case sa Inquirer daw sa view ng Supreme Court na yung arrest can continue, hindi siya affected ng TPO na issue ng Davao Court. Oh, good. Yun. Same yung sinasabi nga ni Secretary Abalos. Angelo Anor, yapi. Umabot ako sa live news sa Road at Attorney Claire. Inaabangan ko po kayo palagi from Ireland. Salamat. Joy Lord Valencia. Nako, hindi ko pwedeng basahin yung ano niya. Jorilyn, dapat Attorney Claire, di ba pwede baliktarin yung desisyon ng court ng Davao at question yung judge sa desisyon niya? Okay. Alam niyo kasi mga kayubi, meron kasi dito na hindi ka pwedeng mag-motion for reconsideration because this is not a decision on the merits. Ibig sabihin, hindi siya tapos. Itong binigay na decision na to, temporary lang to. Kumbaga, sa isang kaso, nag-decide ka na isang issue lang. Isang issue pa lang yan. So, ang sinasabi dito kasi nga, di ba, when it comes to, kung legit yung mga case na ganito, lalo na life, liberty, security ang at stake, di ba? Kaya mabilisan to. Bawal kasi mag-file ng motion to dismiss. Di ba? Bawal din mag-file ng motion for reconsideration. Hindi mo rin pwedeng questionin yung alleged abuse of power. Kasi bawal ang certiorari and mandamus or prohibition against any interlocutory order. Kaya kung ito talaga mangyayari, di ba, pwedeng ipa-implement agad. Because interlocutory order lang siya. Kumbaga, an order within the court, within the case. Hindi pa siya yung final, pero nag-order ng habang pending yung case. That's interlocutory order or interim order ang tawag. Okay. Pero ako, sa akin, kung ako sa PNP, hindi ako hihinto. Kasi meron din naman akong order na dapat ko sundin. Yung pagsisilbi ng arrest. Ang sa akin, katwiran ko, teka lang. I-question muna yung warrant of arrest. Kasi meron existing warrant of arrest. Sino dapat magpatupad? Police. Sino ang may jurisdiction na police? Taga Davao. Diba? So, hindi nyo kami pwedeng paalisin dito kasi ini-implement din namin yung warrant of arrest. Yun yung sa akin. Sabi ni Melchor Gordon, to secure life and property naman ngayon. Kaya pwede sila magstay. Dahil nga rito sa TPO. Kasi yun ang yung nakasaad Hindi sa akin kasi, mas malakas yung may warrant of arrest unless yun ay na cancel. Na lift. Wala kang power pagka na-lift yung warrant of arrest. Pag meron yan, wala talaga i-implement mo yun. Kasi yun nga part ng tinitingnan. Ang sinasabi rito, pagpapatupad ng habang na magdunong panganib sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga petition. Paano pag nakaharang sila dun sa nakita ng police? Sila yung nag-cause ng panganib sa buhay.